Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters, saan man kayo naroroon. Sa apat na sulok ng daigdig na ito, kayo man po ay mga OFW o mga naninirahan na po dyan sa ibang bansa. At dito naman po sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at Metro Manila. Sumain niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo sa video ito ay hanguin po natin sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 1 hanggang 13. Ito po yung paghahanda tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ayan, pakinggan po natin. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Nung hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So yan po, brothers and sisters. So alam niyo ba kung ano ang ibig pong sabihin nito na talinghagang ito ng Panginoon? Ayan, ito po katulad nga po nung sinabi dito sa nasusulat sa Ebanghelyo natin tinunghayan, ay kailangan nakahanda. Huwag nating tularan itong 5 dalagang hangal na wala silang, nagdala nga po sila ng ilawan, ngunit hindi sila nagbaon or nagdala ng reserba nilang langis. Inaubos yung langis nila doon sa ilawan nila sapagkat magdamag o halos magdamag na hinintay nila yung ikakasal, yung lalaking ikakasal. So wag po nating tularan. Tularan po natin yung 5 babaeng matalino na nagdala ng baong langis. Bukod doon sa nasa ilawan nila, ay nagdala sila ng baon nila. Ayan. So ganyan din po dapat tayo. Nang ibig pong sabihin ay hindi po yan literal na ilaw na ating tinutukoy. Ang tinutukoy po dito ay yung magagawa nating spiritual, yung mga banal na
ginagawa po natin, yung ginagawa natin nakalugod-lugod sa Diyos habang tayo'y naghihintay ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya nga maghanda po tayo. Ano ba itong paghahandang ito? Katulad nga nung ilaw, dapat nagliliwanag tayo sa ating pamumuhay, sa ating buhay, nagsisilbi na liwanag sa mga taong nadirindan. Ayan, ganyan po yung paghahanda natin. Dapat po, ang paghahanda din po natin ay maghahanda tayo sa pamagitan ng pakikinig o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po yung tinutukoy dyan ng mga ilawan, na habang naghihintay tayo sa Panginoon, nagliliwanag din po tayo na parang ilaw. Nang sa ganun, yung mga kapatid natin na makakita sa atin ay maiingganyo na lumapit sa atin. Ayan. Kaya dapat ngayon pa lamang po, habang naghihintay po tayo ng pagbabalik ng Panginoon, ay magliwanag na po tayo na parang ilawan. Ayan, huwag nating tularan yung mga hangal na babae. Ayan, kaya nung dumating yung lalaking ikakasal, naiwan sila sapagkat hindi sila nakahanda. Yung lima na matalino, kasama sila, pumasok doon sa kasalan. Kaya nga, nung nandun na sila sa loob ng kasalan, ipininid ang pinto, isinara na. So, ang mangyayari, ganyan din po tayo pagdating ng Panginoon. Kapag hindi po tayo nakahanda sa pamumuhay espiritual, may iwan din po tayo sa labas ng pinto. At kakatok tayo ng kakatok at hindi tayo papasukin. Ayan, so paalala po, brothers and sisters, yung ebanghelyo natin ngayon, ito po ay paghahanda espiritual. Hindi po paghahanda ng pagkain. Espiritual po, pamumuhay espiritual. Na dapat habang naghihintay po tayo sa pagdating ng Panginoong Hesus, ng ikakasal, ay dapat naghahanda po tayo. Maglinis-linis po tayo ng ating pagkatao. Yung mga luma nating, parang sa bahay din po. Kung may mga gamit po tayong mga luma, itinatapon dapat natin sapagkat hindi na naman natin papakinabangan yan. So ganyan din po tayo. Ang dapat iniipon po natin, ang dapat na pinaghahandaan natin ay yung mga bagay na makalangit. Hindi po yung sa lupa. Kasi yung sa lupa, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Kaya nga po sa ebanghelyo natin, napakaganda po paghahanda po ito sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ayan. So ano nga ba ang sabi ni Apostol San Pablo tungkol dito ang sabi niya, maging handa sa pagdating ng Panginoon. So ano po ba ang mga dapat nating ihanda? Ano ba yung mga bagay na ito? Pakinggan natin sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5, verse 6 hanggang 8. Nang wika dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ayan, kailangan, sabi niya, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Di tulad ng iba, huwag natin tularan ng iba. Katulad ng mga hangal na dalagang iyon, yung 5 iyon, huwag natin tularan yun. Di tulad ng iba, kung gabi karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing. Yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ayan po yung pag-asa. Habang naghihintay po tayo doon sa lalaking ikakasal or sa Panginoong Hesus, gawin nating baluti or pangtakip natin yung pananampalataya upang nang sa ganun magliliwanag po yung ating ilaw. Gawin nating baluti yung pananampalataya at helmet. Pananampalataya at pag-ibig.
at helmet ang pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Yan, gawin nating helmet yung pag-asa. Lagi tayong umasa na babalik ang Panginoon, sapagkat babalik po yan nang hindi natin alam. Katulad po yan nung pagdating ng baha nung panahon ni Noe. Hindi alam ng mga tao. Binigyan na sila ng babala ni Noe, ngunit hindi nila pinapakinggan si Noe. Nung natapos yung daong na pinagawa ng Diyos sa kanya, nung nakapasok na sila sa daong, yung pamilya niya at saka yung mga hayop na nais maligtas, biglang dumating ang baha. Ganyan din po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya hindi po tayo mag-aalala kung alam po natin. Wala pong nakakaalam kung kailan po babalik ang Panginoon. Pero may mga iniwan po siya sa atin na palatandaan, which is ang banal na salita. Nandito po sa banal na kasulatan. Kaya hindi po tayo makapagsasabi sa Panginoon na, Panginoon, hindi namin nalaman Actually, hayagan pong inihahayag ang katotohanan sa lahat ng dako. Ang kasamaang palad nga lang, ayaw natin pakinggan ang katotohanan. Ang pinapakinggan po natin ay yung mga chismis, yung mga bali-balita na walang kwenta, walang kabuluhan. Kaya panahon na po, brothers and sisters, na dapat maghanda po tayo sa pagdating ng Panginoon. So ano pa ang sabi dito? Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Ayan po mga brothers and sisters. Gayon din naman po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Lucas. Ang sabi niya, mag-ingat kayo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mag-ingat kayo upang hindi po tayo malinlang ninuman, upang hindi po tayo mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ayan po, kaya hindi po tayo maliligaw Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, maghanda po tayo. Hindi po pagkain ang ihanda natin, kung hindi ang sarili po natin dapat nating ihanda sa mga mabubuting bagay, sa mga bagay espiritual. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo, huwag kayong mag-impok ng mga bagay sa sanlibutan ito, sapagkat may mga magnanakaw na makapapasok at kalawang na sisira. Kaya dapat ang impukin natin yung kayamanan sa langit, na kung saan na andoon nakatago ang buhay natin sa Panginoong Hesus, nakasama niya ang Diyos Ama. Yan po yung pagsikapan natin, hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito, sapagkat wala po tayong kaugnayan sa Diyos kung yan po yung mga bagay na yan ang pagbibigyan natin ng panahon. Lilipas po yan lahat ng iyan. Hindi po masamang magkaroon ng mga bagay na iyan. But ang masama po doon kung nabubuhos yung atensyon natin doon. Ang Diyos, nakakalimutan na natin pasalamatan, nakakalimutan na natin papurihan, sapagkat nabuhos na yung atensyon natin doon sa mga bagay na iyon. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito,
baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Ayan, baka mabuhos yung isip natin, yung atensyon natin doon sa mga bagay sa daigdig na ito. Kawawa tayo. Wala tayong pupuntahan kung hindi kapahamakan. Sapagkat kung tayo po ay nagsusumikap sa mga bagay sa daigdig na ito, kalaban po tayo ng Diyos eh. Sapagkat ang nagmamayari po niyan, yung mga bagay na yan sa sanlibutan, sa daigdig na ito, ay ang dyablo, si Satanas. Yan po ang namamahala niyan. Kaya pagka inibig po natin yung mga bagay sa sanlibutan, inibig na rin po natin yung namamahala niyan, which is ang dyablo. Gusto ba natin maging kalaban ng Diyos? Well, kung ayaw natin maging kalaban ng Diyos, doon po tayo sa mga bagay espiritual. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito. Tuloy. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ayan po. Makaligtas tayo. Ayan ang nais ng Diyos eh. Ang nais ng Panginoon, maligtas po tayo eh, sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga po humihirang siya ng mga tao kasi wala na po ngayon, wala na po yung mga propeta, wala na po yung mga apostol, mula nung dumating ang Panginoong Hesus. So, sa pamamagitan po ng mga taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang salita, ipinaparating po sa atin ang mabuting balita upang tayo'y matuto kung ano po yung dapat natin ipaghanda habang pa po tayo'y naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya hindi po tayo maliligaw sapagkat narito po sa banal na kasulatan. Hindi po natin masisisi ang Panginoon. Nasasabihin natin pinabayaan tayo? Hindi. Kaya nga sabi nga doon sa doon sa ang sabi ni doon sa mayaman sa aklat ng Lucas nung namatay yung mayaman, napunta sa Hades. Nung namatay yung pulubi na si Lazaro, dinala ng anghel doon sa piling ni Abraham. Nung nakita nung mayaman si Lazaro, yung pulubi na nasa piling ni Abraham, nung pagtingala niya, nakiusap siya kay Abraham, Amang Abraham, paparinihin niyo po si Lazaro upang palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap po ako sa lugar na ito. Mainit na doon sa Hades. Mas higit pa po yung sa impyerno. Kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos at hindi po tayo maghahanda, hindi po tayo makapapasok doon sa malamig. Doon sa bagong langit at bagong lupa at bagong Jerusalem na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Ngayon kung gusto natin mga brothers and sisters na maging hinirang tayo ng Diyos, hindi yung mga bagay na kinalulugdan ng Diyos ang ipunin natin. Hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito. Kaya nga, sabi nga ng Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo chapter 7, 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kita nyo mga kapatid, lahat. Akala natin, porket nananalangin tayo, enough na para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Hindi po. Hindi enough na tayo'y manalangin lamang. Hindi po enough na gumawa tayo lamang ng kabutihan. Hindi po enough na magbigay lamang tayo. Bagkus ang sinasabi ng Panginoong Hesus, gawin natin ang kalooban ng aking Ama.
Kaya nga sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama? Manalig kayo sa sinugo ko, which is ang Panginoong Hesus. Yan po ang kalooban ng Diyos. Kung hindi natin nasusunod yan, wag po tayong umasa na tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Papasok po tayo doon sa kaharian ng dyablo or doon sa hinanda ng Diyos para sa dyablo. Kaya mga kapatid, mag-ingat po lagi. Hanapin po natin yung mga bagay na magdadala sa atin sa tungo sa buhay na walang hanggan. Yung mga ginagawa po natin ngayon, wala pong kabuluhan yan. Wala po tayo kaugnayan sa Diyos. Maliban po na tayo'y magbalik loob, magbihis, magpalit, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang matuwid para sa Diyos. Lahat ay nagkasala. Akala natin mga ginagawa natin mabuti. Hindi po, mabuti po yun Yung isa lang yan sa mga sa mga requirements, yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Pero mas higit na kinalulugdan ng Diyos, yung tayo'y manalig at manampalataya sa kanyang bugtong na anak sapagkat naandun yung buhay natin Siya yung nagligtas sa atin. Iniligtas po tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa pagkamatay niya sa krus. Namatay din po dapat yung mga kasalanan natin. Pinatay din po dapat natin yung katawan natin. At palitan po natin ng bagong katawan na nagmumula kay Kristo. Sapagkat nung nabuhay ang Panginoong Hesus ng ikatlong araw, tayo man ay nabuhay muli sa pamagitan ng Panginoon. Kaya nasa Kanya po ang buhay natin. Nakatago po sa Diyos kasama ng Panginoon. Kaya wag po nating sayangin ang buhay natin sa mga bagay na walang kabuluhan. Tayo din po makapaggagawa, makapagliligtas sa sarili natin. Sa pamagitan ng mabubuting gawa, sa pamagitan ng pananalig at pananampalataya, gayon po. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 3:16, ito po yung talagang laging dito pa lamang po dapat alam na po natin ito kasi nung ako'y nag-uumpisa, nung nabasa ko ito talagang umano na sa puso ko na talagang ang Panginoon ang Diyos ay totoo. Kaya pakinggan po natin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang mga nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ayan po. Kaya napahamak po tayo Naparito ang ilaw ng sanlibutan,
ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang ating mga gawa. Meron bang pumapatay na inilalantad yan? Wala. Ang iba nga mamamatay tao, dadalhin pa sa mga ilang na lugar para wala ikang makakita sa atin. Ungas. Walang makakakita sa inyo, sa tao, pero pagdating sa Diyos, kahit saan kayo magtago, kahit po saan tayo magtago, hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Mga hangal lang po yung nagsasabi, yung mga mamamatay tao, dadalhin pa dalhin natin doon sa madilim, sa lugar na iyon, sa damuhan. Mga lahi ng mga ulupong, hindi kayo makaliligtas sa parusa ng Diyos. Ngayon pa lamang magbagong buhay na kayo, sapagkat babagsak sa inyo ang puot ng Diyos kapag hindi kayo nagbagong buhay. Sabihin, dadalhin pa doon sa damuhan, wala doon nakakita. Ang tao matabunan lang ng dahon ng saging, hindi na makikita kung anong ginagawa Pero sa Diyos, kahit magtago ka sa kabinet, magtago ka pa sa ilalim ng lupa, makikita pa rin tayo ng Diyos. Kaya hindi po tayo makapaglilihim. Ayan po, kaya magbago na po kayo, kayong masasama, tayong masasama. Sasama ko na rin ako. Sapagkat wala po tayong pupuntahan. Sa tao, makapagtatago tayo. Pero sa Diyos, hindi tayo makapagtatago, hindi tayo makapaglilihim. So, yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magdulot po sa inyo ng panibagong buhay ang mabuting balita ng Panginoon. Hanggang sa muli, mga brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoon, sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.